Hello po sa ating lahat. Tara samahan niyo ako kung paano ba mag-prepare ng whipped paste ng Bakersfield. Lalo na ngayon sobrang init ng panahon, grabe. Talagang as in nalulusaw yung ating mga icing na ginagamit, no? Pero wag ka mag-alala dahil si whipped paste talagang sakalam at hindi ka mapapahiya. Syempre sisimutin natin yung mga natitira na yan sa packaging dahil para masulit natin yung bawat pagbili natin. Pagkatapos natin mailagay sa isang mixing bowl, maglalagay tayo dito ng crushed ice na half cup ang sukat. So, bali dito pala sa aking pinapakita sa inyo ay base po sa aking karanasan na mas maganda kapag naglalagay tayo ng crushed ice sa ating pag-whip ng whipped paste. So, huwag kayong mag-alala mga manay. Mas maganda po talaga pag nilalagyan natin ng yelo kasi mas maganda yung volume ng whipped natin. Then, minix ko lamang siya into number 3, high speed ng ating mixer. Pwede rin kayong gumamit ng hand mixer mga manay. Pagkatapos ng 2 minutes, scrape lang natin palibot pati yung ilalim gitna para po maging pantay yung pag-whip ng ating whipped paste. Then pagkalipas niya ng ilang minuto ng pag-whip natin, makikita ninyo pantay na yung kulay niya at talagang nag-lighten na. So once na nag-lighten na, dito maglalagay na tayo ng malamig na tubig na may kasama pa ring yelo na ang sukat ay 400 ml. So yes, kasama sa sukat yung yelo ha. Kaya kailangan isasama nyo yun sa pagsukat ninyo sa inyong lagayan. Then dahan-dahan natin ilalagay yung ating tubig na malamig na mayroong kasamang yelo, pero wag nyo pong ibubuhos lahat. So paunti-unti lamang po ang paglalagay at diretso pa rin ang pag-whip ng ating whipped paste. So kailangan into high speed na yung ating mixer na gagamitin para mas maganda yung volume ng ating whipped. At kung makikita nyo halos paapaw na yung ating lagayan. Dahil talagang mas maganda kapag sobrang lamig ng tubig na ating gagamitin, lalo na kapag may kasamang yelo. At kita nyo naman, napaka-stable, pantay na pantay ang kulay. At ito yung isa sa dahilan para maiwasan din natin yung meron tayong malalasahan na pait factor. Bali dito pala ay winip ko lamang to ng mga 5 to 6 minutes into high speed at kita nyo naman napakaganda ng pagkaalsa. Halos umapaw na sa ating mixing bowl yung ating whipped. At pwede na natin tong gamitin sa ating mga cupcakes, pang-frosting sa ating cakes. At kita nyo naman kahit itaktak pa at ialog-alog ko yan ay hindi talaga lalaglag. At the best talaga to lalo na ngayon na mainit ang panahon, kung meron kang ita-travel na cake at nagwo-worry ka sa gamit mong whipping cream, subukan mo na itong ating whipped paste, sakalam naman talagang hindi ka mapapahiya. So bali dito mga manay, tandaan kailangan scrape lang natin ang maigi para po maging pantay at wala tayong makikita na ibang kulay na magsiseparate para maiwasan yung meron kayong nalalasahan na mapait. Kaya naman whipped lang ang sakalam. At sa magtatanong, para sa ating 1 kilo nakapag-cover po ako ng 5 5x5 size ng cake at 2 6x3 at yung pinakamataas isang piraso ng 6x6. O diba ang dami nating na frostingan gamit ang ating whipped paste ng Bakersfield. Kaya naman kung isa kang home baker na naghahanap ng katuwang at makakatipid ka, subukan mo na ang whipped paste ng Bakersfield at I'm sure na magugustuhan mo to. At dahil may tira pa akong pang-frosting, ayan, gagawin kong prop sa aking cold coffee. Kaya naman kahit mainit ang panahon, cheers sa mga coffee lover dyan.